Praise the Lord! Magandang araw mga kasosyo. Masaya ba kayo? Yes! Parang iba na pilitan lang. Sa mga di po nakakilala sa akin, huwag po kayo mag-alala. Hindi ko rin kayo kilala. Kaya fix lamang po tayo. Anyway, una-una nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil binigyan ako ng pagkakataon na magsalita ngayon. Actually, hindi ko rin alam. Binigla lang ako ni Kasosyo Marvin, pero this is a blessing po para sa akin, no? At sobrang masaya ako, natutuwa ako na part po ako ngayon ng ating 4th day ng celebration ng anniversary. Siguro, meron din po ako gustong i-share din talaga ng Word of God kasi isa yun sa mga talagang kinatuwa ko rin at kinabiliban nung nakilala ko po si Kasosyong Arvin. Dumaan lang siya one time actually sa YouTube channel ko eh. Tapos sabi ko, ang galing naman itong tao na itong magturo. Para real talk talaga. Real talk sagad. Talagang magturo, di ba? Sabi ko, parang ibang-iba siya sa lahat ng mga business coaches and business guru na napapanood ko napapanood sa social media. And kayo mga kasosyo, sigurado makakitestify niyan na iba talaga yung turo ni Kasosyong Arvin, di ba? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na isang araw dumaan siya sa newsfeed ko, napanood ko yung YouTube channel niya. Alam niyo mga kasosyo, matagal-tagal na rin po akong nagninegosyo at naniniwala ako na at some point, at sinasabi rin ito ni Kasosyo Arvin sa mga vlogs niya, at some point, kaya natin pinili itong tinatahak natin na pagninegosyo, dahil gusto rin natin kahit pa paano sumaganas yung buhay natin. Tama ba? Na magkaroon tayo ng kaginawaan, financially, yumaman, maraming pera, di ba? Ako po, bago ako maging negosyante, ang karir ko po talaga is umiikot po sa pagrarap. So, kung nanonood po kayo ng flip top, gusto ko po sana mag-sample, kaya lang yung rap skills ko ngayon, may oras na kung kailan gumagana. Oo, pag alas 12 ng gabi, saka lang siya gumagana. So kung hanggang 12, midnight, andyan pa kayo, mamaya maririnig niyo yung sample ko. And anyway, kaya po ako nag-rap noon kasi laki po ako sa hirap eh. So buong buhay ko, wala po akong ibang hangad, kundi paano ko matutulungan yung mga magulang ko na makaahon sa hirap. So buong buhay ko po, 3K lang po yung aking hinahabol at hinahanap. Ano yung 3K na yon? Kayamanan. Sino ba namang ayaw yumaman? Tama, kasosyo? Pangalawa is kasikatan. Alam niyo po yung kasikatan ng kayamanan para sa akin, inseparable yan eh. Kasi kung gusto mong yumaman, dapat sikat ka. Pwedeng hindi ikaw, pero yung brand mo, yung business mo. Tama, halimbawa, si Nike, maaaring hindi natin kilala yung founder ng Nike, pero si Nike sikat. So in short, yung business mo, yaman yan, lalago yan, kung sikat yan. So yun po yung 3K, kayamanan, kasikatan, at yung pangatlong K po is kalayaan. Kasi kapag mayaman ka, marami kang option, may freedom ka. May time freedom ka, may financial freedom ka, tama? Pero alam niyo po, kasi recently po, mas na-involve po ako sa mga church activities din po namin. At kagaya ni Kasosyong Arvin ay isa rin po akong Christian. Nung mas na-involve po ako sa mga church activities and nung nag-aral po ako ng Bible, ng Word of God, actually may Bible ako dyan laging bitbit, natutunan ko po sa biyaya ng Panginoon na isang K lang pala ang totoong importante sa buhay. Ano po yung K na yon? Si Kristo Jesus. Si Jesus Christ po. Amen. At alam niyo po ba na yung Bible natin, di ba kanina pag nagko-coaching nagme-mentoring si Kasosyong Arvin, nag-reference ng Bible verse. Kasi yung Bible po na yan, kaya nga po siya, yung Bible na yan, yung mnemonics po niyan, yung meaning niya, is basic instructions before leaving earth. Ito yung ibig sabihin ng Bible. So yung Bible po, ano po yan? Instructions natin sa 3 S. Ano yung 3 S? Number 1 is salvation. Number 2 is service or how to serve God. So instruction siya paano tayo mag-serve kay God. And yung third S po is guide to our success po.
Kaya nga po si Kasosyong Arvin, nagre-reference ng mga Bible verse. So buong buhay ko po, 3K. Yung 3K na yun lang talaga yung hinahabol ko. Pero nung nabasa ko po itong isang Bible verse sa Matthew 16 verse 28, hindi ako nagkakamali. Sabi doon is, "For what shall profited a man if he shall gain the whole world but loses his own soul?" Sabi, kahit na yumaman ka daw, makuha mo lahat ng kasaganahan sa mundo. Kahit anong meron ka, kung mawawala naman sa iyo yung kaluluwa mo, anong mapapala? Yun po yung sabi sa Bible. Si Jesus po mismo ang nagsabi nun. So nung naiintindihan ko siya, natutunan ko po sa biyaya ng Diyos na yung 3K na hinahabol ko, may mas importante pa pala doon. Which is yung 3K si Kristo Jesus at yung 3K na ibinibigay niya. Ano po yung 3K na yun? Katiyakan ng kaligtasan ng kaluluwa. Gaya po na sabi ko kanina, ako po naniniwala ko na kaya tayo nagnegosyo kasi meron tayo gustong ma-achieve, yung tinatawag na good life. Tama po? Gusto natin ng good life eh. Pero sa biyaya ng Panginoon, nung inaral ko po yung salita niya, alam nyo talagang totoong mas better yung plano ng Diyos para sa atin. Hindi lang po good life ang gusto niyang ibigay sa atin. Alam nyo po, meron pa siyang isang buhay. May isang klase pa po ng buhay na gusto niyang ibigay po sa atin at ipagkaloob o iregalo sa atin. Yun po yung tinatawag na eternal life or everlasting life. So ako po bilang isang Kristiyano, naniniwala po ako na itong buhay po natin dito sa mundo, temporary po ito. Kaya nga po sabi sa Roman, sabi, at ang tao ay minsan nakatakdang mamatay pagkatapos nito ay paghuhukom. So, ibig sabihin po, yung katawang tao natin, pag tayo po ay namatay, yung katawang lupa natin, babalik sa lupa, yung kaluluwa po natin, dadaan daw po siya sa paghuhukom. Kung saan tayo mapupunta, kasi meron nga pong second life eh. Kung sa langit po ba tayo mapupunta, o sa impyerno po tayo mapupunta. Alam niyo po, nung bata ko, akala ko yung kwentong langit at impyerno ay ginagamit lang ng mga magulang ko para manakot na kuhaan ng mabuti para mapunta ka sa langit at tinatakot ka naman patungkol sa impyerno para hindi ka gumawa ng masama. Pero alam niyo po, sabi ng Bible, meron po talagang langit at impyerno. At pagkatapos po ng buhay natin dito, i-judge po tayo kung saan tayo mapupunta, sa langit ba, sa impyerno. At sabi rin po sa Bible na lahat ng taong nagkasala ay mapupunta po sa kapahamakan ng impyerno. Ang nakakatakot lang po doon, lahat po ng tao ay makasalanan. Ang sabi po sa Biblia, wala ni isa sa atin ang nakaabot sa glory ng Diyos o sa standards niya. So kung nagsinungaling ka, kahit isang beses sa buhay mo, makasalanan ka na. Nangalunya ka, pinagnasaan mo yung kapitbahay mo, na may kasalanan ka na. So ang kabayaran po, sabi sa Bible, ang kabayaran ng ating kasalanan ay death. At sa Bible, may dalawang klase ng death. Una yung physical death, yung ihiwalay yung kaluluwa po natin sa ating katawan. At yung pangalawa po is yung second death na tinatawag, which is paghihiwalay ng kaluluwa natin kay God. Kasi ang ibig sabihin po ng kamatayan sa Biblia, ang kamatayan po ay separation o paghihiwalay. So, kung alam po natin at naniniwala tayo na may langit at impyerno, siguro naman hindi natin gugustuhin na sa impyerno tayo mapunta. Tama. Maging ako po, nung natutunan ko po yung katotohanan na yun, sabi ko, wala pala akong ligtas sa impyerno pala talaga ang punta ko. Pero, buti na lang, sabi sa Bible, sabi ni Jesus Christ sa John 3:16, very familiar yung verse po na yan, di ba? Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish and have everlasting life. So tayo po, binigyan tayo ng Panginoong Diyos na magkaroon ng chance na
maligtas at hindi po tayo mapunta sa kapahamakan ng impyerno. So, nung natutunan ko po yun, parang nagkaroon po ako ng sense of responsibility and obligation to share the gospel. And nakakatuwa po na sa community po natin na to, may ganito pa po tayong gathering. Alam nyo, ang dami ko na natin na seminar, pero wala akong nag-share ng Word of God. Diba kaya praise the Lord eh. Kaya tayo ganito dito sa kasosyo. Kasi alam nyo po, bukod sa mga solusyon na gustong mangyari ni Kasosyong Arvin para sa bansa natin, may isa pang solusyon para ma-solve talaga yung problema ng Pilipinas. Alam niyo yun? Kung sino? Si Jesus Christ din. Kasi pag sinunod mo siya, matatakot ka gumawa ng kasalanan Matatakot ka mangurak, matatakot ka magnakaw, matatakot ka magsinungaling. Di ba? So ang punot dulo talaga, si Jesus Christ pa rin. Kaya nga sabi niya, I am the way, the life, and the truth. Tama? Pero yun nga po, isa sa mga pinagusto kong ibahagi talaga, at alam ko po na ito rin yung gusto ng Panginoong Diyos, ay ibahagi po yung mabuting balita, which is the gospel of Christ. Na tayo po, na si Jesus Christ, ay pumunta po dito. Diyos po siya galing langit. Bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao siya para bayaran yung ating mga kasalanan. Sabi po sa Ephesians 2 verse 8, for ye are saved by grace, not by yourselves. It is the gift of God. So regalo po yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Sa ayaw at sa gusto natin, maniwala po tayo sa hindi, darating ang time talaga na matatapos ang buhay natin dito. At darating ang time na dadaan po talaga tayo sa paghuhukom. Pero ang magandang balita po doon, binigyan po tayo ng solusyon para hindi tayo mapunta sa impyerno. At regalo po yun ng Diyos. At kapag sinabing regalo, ang kailangan lang natin gawin is tatanggapin po. Tanggapin natin si Jesus Christ. Halimbawa, si Kasosyong Prince, regaluhan ko siya, bibigyan ko siya halimbawa ng cellphone. Kunwari lang pag pinangalanan ko, halimbawa, binalot ko, nilagay ko sa parcel ng JNT. JNT kasi courier namin balot ko to sa JNT, sulatan ko ng pangalan niya. Para to regalo ko ito para kay Kasosyong Prince. Ngayon, pinadala sa kanya. Pagdating sa kanya, regalo to sa kanya, di ba? Pero kung hindi niya tatanggapin, hindi rin mapupunta po sa kanya. Tama? So yung regalo po na tinatawag na eternal life, binigay po sa atin yun bilang regalo. At kailangan lang po natin tanggapin. At sabi po sa Bible, na kapag tinanggap natin at binigkas natin mula sa ating mga bibig, ang regalo ng Diyos, makukuha po o matatanggap natin yung tinatawag po na eternal life. Kaya mga kasosyo, kung nais nyo pong tumanggap sa ating Panginoong Jesus Christ, let me guide you into a simple prayer. Okay lang? So tayo po ay manalangin. Sundan nyo lamang po ako. Yumuko po tayo at pumikit. Sundan nyo lamang po ako. At nawa mga kasosyo na habang binibigkas yung mga salita, tanggapin nyo po ito ng buong puso po talaga. Okay? Panginoon naming Diyos, Ama na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na akin pong nalaman ang simpleng paraan para sa katiyakan ng kaligtasan ng aking kaluluwa. Inaamin ko po na ako po ay makasalanan at hinihingi ko po ang inyong kapatawaran. Tinatanggap ko po sa aking puso at isipan na ang Panginoong Hesukristo ay ang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagpapala. Amen. So ayon po sa Bible, mga kasosyo, kung
talaga at totoong tinanggap po natin ang Panginoong Jesucristo sa puso natin, ay matatanggap din po natin yung regalo po ng buhay na walang hanggan. So maraming salamat po. Maraming salamat Kasosyong Arvin sa pagkakataon na makapag-share ako ng Word of God kay Ma'am at kay Brother Mark, no? At Jeff. Maraming salamat sa pagkakataon. Mamaya, maraming pa tayong kwentuhan mga kasosyo. Praise the Lord po.